Hi, Best Prince. Welcome to House Your Heart. And we're going to talk about kwentong pagko-commute. I know, right? Sino ba sa inyo lagi nagko-commute? Ako. Ako yun. So, let's start sa backstory ulit, no? Sa States, when I was young, kasi doon ako pinanganak hanggang siguro 6 years old lang. Hatid sundo, syempre. Bata ka eh, di ba? May kotse naman. And then, sa Jensan, ganun din. Hatid sundo. Pero nung mga high school, minsan tumatakas kami ng mga classmates ko sa klase. So, yun yung pumapasok na doon ng nagtatricycle. Kasi yung transportation, mode of transportation sa Jensan is tricycle. Yun yung ano talaga dati. Wala kang makita masyadong, may jeep but super bihira. Tsaka nasa area lang yun. Yung tricycle talaga, it's all over. Tapos yung taxi, I don't know, it's not, hindi siya existing that time. Parang meron siguro ang bilang lang sa kamay. So sa Manila, syempre nung nag-Manila na ako, since takot ka pa, taxi muna. So, metro, metro, metro. Wala pa yung mga ngayon, yung mga Grab. Yung dati may Uber pa nga eh. Wala pang ganun. Taxi lang. 2008 to. So, nagta-taxi lang ako lagi. Tapos lagi kong pinipray yung metro. Sana hindi mabilis yung ano nito, yung patak nito. Ganun ako lagi, best friend. Kasi syempre, nagtitipid ako lagi eh. So, chine-check ko lagi yung metro. Tapos, pinipray ko na sana kasya yung budget ko. Well, kasya naman. But, hindi nagtagal. Nakapag, ako nun, MRT. Hindi nga lang agad-agad. So, may nagturo sa akin paano mag-MRT. Tapos, sabay kami mag-MRT. Tapos, mag-audition kami both. VTR. So, we go to auditions for VTR. Ano ba meaning nun? Video track record. Yun. So, nire-record kasi nila kami ng videos kasi isasubmit nila sa client. Ganun yung laging patakaran. Yun. Lagi ako nag-VTR going to Makati kasi halos lahat or lahat nasa Makati. Eh, hindi pa ako nakatira dun sa Makati. So, biyahe talaga MRT. Pagdating din sa Makati, nagta-taxi minsan or naglalakad kasi minsan 2 blocks away lang yung dalawang VTR. So, minsan nalalakad mo na lang, lakad na lang ako. Ginagawa ko pa nun, baon pa ako ng tsinelas or doll shoes para hindi masyado nakakahiya. Kasi laging pagdating sa audition, naka-heels talaga ako dahil ang liit ko din tingnan sa camera. Pero pag naka-heels ako, grabe ang daya. Yung legs ko humahaba tingnan. Eh, ano pa ba? So, sa MRT days ko, meron akong mga naranasan na medyo may smell. Yun, may body odor. Na-try ko ng tinutulak ako. Ganunan talaga sila dun, best friend. Grabe naman to sila sa akin. Pero syempre, parang ang payat ko eh. Sobrang payat ko nun. Like, kung ano ko ngayon, may laman pa ako eh. Nung time na yun, super extra small. Minsan, zero na nga yung size ng pants ko. Ganun kapayat. So, parang, nalupad na ko sa hangin. Ingana. Thank God, hindi pa naman ako na nakawan doon. Kasi careful talaga ako sa things ko. I mind my surroundings. But yun lang yung mga tinutulak ka. Na-try ko din yung pinaka-worst ko was my student days, college student days. So, nag-aral ako sa Binild. And ang dami kong pinagdaanan talaga doon, best friend, kung alam mo lang.
Sobrang dami kong pinagdaanan. 'Pag inaalala ko lahat ngayon, sabi ko, buti buhay pa ako. Buti talaga at walang nangyari sa akin na sumobra pa doon. So, hindi ko alam ha, bakit fresh na fresh pa sa lahat sa mind ko, sa mga nangyari. Ah, Meron akong instance na nag-MRT ako dahil, wala talagang masakyan na taxi. So, meron akong classmate, sobrang bait niya. Classmate ko siya and thesis mate ko din siya. So, sabi niya, "Samahan na kita Krish, mag-MRT." Mag-e-MRT naman din ako, eh, tapos bababa ka dito, ako na mag-guide. Kasi medyo ano pa rin talaga ako, alam mo yung takot, takutin ako. Sabi ko, "Sige, sige, please samahan mo ko." Ayun, so sinamahan niya ako, nag-MRT, nakauwi talaga ako pero ang late na, sobrang late na ako nakauwi best-friend. Dahil yung pila sa MRT, mga 1 hour and a half, gano'n katagal. Alam mo yung ilang minutes lang yung biyahe mo, 'di ba? Pero yung pila doon, pero wala akong choice. Sabi ko, "Pipilan natin 'to kasi kung hindi ako makauwi." Dahil nagbaha na sa amin, sa Taft. Tapos wala ng mga cars, walang taxi, wala ng gusto dumaan dun. So, wala talaga akong sundo, wala kailangan ko talagang magtiis dito sa pila. So, kaya din maraming tao sa MRT kasi lahat yun yung option. Kumbaga there's no other option. Ano pa ba nangyari? So, ako talaga yung taga-grocery ng mga bagay-bagay. Kaya, nung time na yun nag-grocery ako, dala-dala ko yung mga grocery bags, 'di ba? Para ganyan, sasakay ako, okey. Nandiyan pa yung cellphone ko, eh, kasi nakaka-text pa ako, text ako. Tapos nagpatulong na ako, tinulungan ako nung taxi driver. Sabi niya, "Ma'am, ako na magbaba ng gamit mo, pababa." Sino pa bang nasa area na nagtulong sa akin, siya lang naman. Sabi ko, "Thank you kuya," ganyan, ganyan. Ang sarap pa ng smile ko, 'di ba? Pag-akyat ko sa condo, sa lobby, 'pag gano'n ko, wala na yung cellphone ko. Well, alam ko kasalanan ko, nilagay ko yung cellphone ko sa pocket, sa puwet ko nilagay ko. Pag-check ko, wala na. Eh, siya lang naman yung tumulong sa akin. Kaya alam ko na siya talaga yung kumuha. Ayun, sabi ko, lesson learned, don't put your phone in your butt area, in your pocket area here. Kasi isipin mo tinulungan ka niya pero he snatched it pa rin. And wala akong kasama sa elevator. Wala akong kasabay. Kaya alam ko talaga na sino pa ba? Wala din. Tsaka hindi masikip yung area paakyat. Wala talagang tao. Meron din naman yung dumaan na kami sa Rizal, may tao. Pauwi na ako kasi yung class ko hanggang 9 p.m. talaga dahil lagi ako nagfo-full load. Sinasadya ko mag-full load kasi gusto ko na talaga mag-graduate kasi nga pangatlong school ko na, 'di ba, best-friend. So, gusto ko na talaga mag-graduate kaya fina-full load ko. Umaabot ako ng 9 a.m. to 9 p.m. na class. Pero between that naman, meron naman ako may vacant time naman ako in between. So, yung 9 p.m. class ko, uuwi na ako. Yun na yun, may nangyari sa akin. Sumakay ako ng taxi. Dumaan siya ng JP Rizal. Tapos may lalaki, nakita niya yung taxi. Sumakay siya sa puwet, sa trunk. Tapos gumanon siya. Sabi ko talaga, "Kuya, may tao! May tao!" Tapos natakot din siya. Akala ko nung una kampi sila. Kaya sabi ko, "Anong gagawin ko kung magkakampi 'tong dalawang 'to?" Eh, hindi nagsasalita yung driver. Pero ang ginawa niya, nag-brake tapos hinataw niya, tapos binrake. Yun pala, para lumipad siya. Tapos sabi ko, "Kuya, ano yun? Sino yun? Kilala mo yun?" Tinanong ko agad. Sabi niya, "Hindi, ma'am. Hindi ko alam sino yun." Ko, "Oh my gosh, akala ko magkakasabot kayo, natakot ako kuya." Eh, tas takot na takot din si kuya yung driver. Sabi ko, "Oh my gosh, thank you Lord." Kasi iniisip ko, what if magkakampi sila, 'di ba? Eh, di pinapasok niya yun.
Oh my gosh. Yun yung mga scary movie na nangyari sa akin. Meron ding eto din yung daytime ha, sumakay ako ng taxi ulit papuntang school. Weirduhan ako kasi yung mirror niya sa harap dito, ginaganon niya, pababa na sa legs ko, dito. Sabi ko, ba't ganun yung ano niya? Ako kasi lahat tinitingnan ko eh. So, nagulat ako. Ba't niya tinitingnan tong mirror na to? Iba na yung ano. Tapos naka-shade siya. Okay lang naka-shades. Kasi normal naman nagsha-shades. Driver ka pa. Kailangan mo ng protection sa eyes. Pag-check ko. Oh my gosh, naka-basketball shorts? Driver, taxi driver, naka-basketball shorts? Ano to? Magba-basketball ba siya? Tapos, pag ganyan ko, hinahamis na pala niya yung kamay niya sa shorts. Sabi ko, oh my gosh, she's doing something else. Tapos pag ganun ko, oh, natakot na ako, nakita ko na. Nagma-masturbate siya, best friend. Kaya, sabi ko talaga. Sabi ko, what are you doing? Hindi ko sinabi yun kasi baka mamaya pagalit siya or may gagawin siya sa akin. So, tumahimik lang ako. Tapos gumanon ako na, tiningnan ko yung surroundings ko if safe na ako bumaba. Kasi baka mamaya, yung place din, hindi rin ako safe. Pagtingin ko, pwede na. Baba ako. Kuya, dito na lang. Ah, dito na lang? Kala ko sa Lasal. Hindi, dito na lang. Tapos nag-stop siya. Kuya, dito na lang, bilis. Paano na lang, please, thank you. Nag-stop naman siya. Pag stop niya, pasakay na yung isang girl, naka-uniform din siya. Sabi ko, Miss, huwag kang sumakay dyan. Nagmamasturbate siya. Hindi pa sana ako bababa, pero nakita ko siya nagmamasturbate. Please lang, huwag kang sumakay dyan. Tapos pinicturean ko yung plate number, nagsumbong na ako. Tapos hindi pa kasi ako content creator noon. Pinost ko lang sa private account ko sa Facebook kasi yun lang naman na meron ako. Pinost ko, tapos tumawag ako sa taxi hotline. Sabi nila they will do something about it but I don't really know what if they did something about it. But sinabi ko yung plate number, hinaras ako, ganyan. And then yun, ako'y naman. Meron din yung galit siya eh. Hindi ko maalala yung rason, pero parang naano ako sa kanya na, Kuya, parang may gusto ata akong daan kasi memorize ko yung daan. Tapos nagmamadali ata ako nun. Oo. And then, tama ba? Hindi ako sure. Basta, I was insisting sa route ko. So, ko kasi yung daan ko. Kasi memorize ko, araw-araw ako pamuntang school, pauwi. So, alam ko na pa-shortcut siya. So, sabi ko, Kuya, dito ka dumaan kasi sobrang bilis. Promise. Alam ko naman kasi syempre, memorize ko na nga, sabi niya. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya na, di bumaba ka na lang kung ayaw mo sumunod. Parang nainis siya kasi susunod daw siya sa gusto ko. So, sabi niya, bumaba na lang daw ako. Kasi, hindi naman daw niya ako kailangan. Pwede naman daw niya ako palitan na, gagawa siya. May bago na naman daw siyang customer na makaupo. So, baba na lang daw ako. Pagtingin ko sa surroundings ko, best friend, kasi Maynila, 'di ba? Sa Maynila, marami dun yung mga naghingi ng pera, yung mga nagdanak, ganyan. Sabi ko, Kuya, dito mo talaga ako ipababa? Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi, bumaba ka na. Galit na galit pa rin siya, ang dami na sinabi. Sabi ko, Kuya, may anak ka ba? May anak ka bang babae? Kuya, maawa ka naman sa akin. Alam ko galit ka sa akin, pero kung may anak ka na babae, tapos kung nangyari 'to sa kanya, ganito din ba ito din ba, gusto mo ba mangyari 'to sa kanya? Babae din po ako, bata lang din po ako, ta's ibababa mo lang ako dito sa place na 'to. Natakot, ginanon ko talaga siya kasi takot na takot din ako kung na bumaba ako dun, 'di rin ako safe. Tapos pagtingin ko sa surroundings ko, wala rin mapara dun na taxi. So sabi ko, Kuya, maawa ka sa akin. Ta's tumahimik siya. Ta's sabi ko, Kuya, kung gusto mo, ibaba mo na lang ako sa maayos na daan.
maawa ka. So, sabi ko, "Okay lang po, hindi mo na ako ihatid, pero 'wag naman dito. Ibaba mo ako sa maayos." Tapos sabi niya, "Sige." Galit siya, ta's habang tumatagal, tahimik siya. Sabi niya, "Hindi na, ihatid na kita." Pasensya na kayo kuya, hindi hindi kita inaaway. Gusto ko lang kasi talagang umuwi ng maayos at memorize ko kasi yung daan ko. Kaya ganun lang yung ano ko po. Hindi ko po sinasabi na ito yung hindi po ako nakikipag-away. Ginanon ko siya. Ta's yun, nag-ano na siya, na-chillax. Ta's sabi niya, "Hindi, hahatid na kita." Ah, baka na-realize niya, whisperin. I mean, minsan kasi na-realize ko kapag galit ka, 'wag mo sabayan. 'Wag mo sabayan yung tao, kahit sino pang tao yan, hindi relasyon, eh, sa lahat, sa makikipagtungo sa ibang tao. Kasi matatalo ka, eh. Tsaka minsan mahihila mo naman yung minsan naman mahihila mo yung energy mo, mahihila mo siya na ma-realize din niya. So, ewan ko, kasi marami din akong instances na nangyari sa akin yun, na like security guard, hindi naman 'to connected sa pagko-commute, but may security guard na sobrang galit na galit siya. Ewan ko, baka may nangyari sa kanya masama na personal life, hindi ko alam, nabato niya sa akin na wala naman akong kasalanan. So, nung nagtanong lang ako ta's galit yung guard, ang ginawa ko, "Good morning," sumagot pa rin ako, "Good morning po, salamat po kuya ha, thank you." Inayos ko pa rin yung pagsagot ko kahit galit na galit siya sa akin, kahit wala akong kasalanan. So, I realized talaga na you have to know your tone, how to speak with people, and how to react. Kasi minsan yung reaction mo baka lalo mag-trigger. Yun yung napansin ko, eh. So, sabi ko hindi puwede 'to, kailangan makipagkumpu Tagalog. Mag-tone down ako, go down, 'di ba? Kasi wala akong laban dito, eh, wala akong laban. Siya may-ari nung taxi niya, eh. Para maging magaan muna yung kuwentuhan natin ngayon sa pagko-commute. Commute naman din yung sumakay ka ng eroplano, 'di ba? Gusto ko lang 'to ikuwento sa inyo para naman medyo light. Ah Galing ako States to Manila. So, umuwi ako sa amin, ta's pauwi na ako sa amin ulit. Gano'n talaga kay Dual. So, umuwi ako sa amin kay mama, and then yung dala-dala mo sa airplane yung mga gamit mo. 'Di ba meron kayong mga ganyan, yung, may extra kayong damit or sweater or mga gano'ng bagay, 'di ba? May baon akong mga mouthwash, candy, ganyan. So, meron din akong extra dinadala lagi kasi, ah, you'll never know because you're a girl, right? Maybe you'll have your period. So, I always bring my napkin, but not only napkin, I also bring extra underwear. Kasi malay natin matagusan, so mapalitan, 'di ba? Hindi lang patungan. Eh, medyo ano kasi ako dun, parang siyempre ilang hours yung biyahe. So, I want to be safe. If ever, it will happen. If ever lang naman. So, I'm always like that. Tawag nga sa'kin Girl Scout. Nakalimutan ko ilagay sa bag yung underwear ko. Paalis na kami. Kasi marami pa kaming photo-photo, last photo with the family, my cousins. Meron kaming last bonding, last kain. Alam mo yung nakalimutan mo na yung extra underwear mo, ta's naalala mo na. Nung naalala ko, sabi ko, dito na lang muna yan sa pocket ko. Kasi parang hindi ko naalala na ilagay sa bag. And then, sa States kasi, meron din ata, I'm not really sure. 'Di ba minsan nagwo-work yun, 'di ba, yung X-ray natin ngayon, yung papasok ka dun sa loob, and then you're not gonna move. And so, paglabas ko, there's this security guard sa States. She said, "What are you hiding?"
Kasi obvious ako. Sabi ko, kasi, alam mo yung na-awkward ako na, oh my gosh, I forgot to put this sa X-ray nila. And yung kailangan dumaan doon, hindi ko nalagay sa bag. So, nakaganon ako, tapos parang na-awkward. Tapos sabi ng security guard, what are you hiding? Galit na galit siya sa akin. Ay, hindi siya galit. Parang tinakot niya ako. Tinakot niya ako. Sabi ko, ah, it's so embarrassing. What? Show me. Galit na siya. Show me. Kasi akala niya siguro So sabi ko na, what's that? My underwear. Sabi ko, oh shit. Oh, hide that. Tapos tawa sila lahat. Nagtawa lahat ng guard. May 3 guard dun. Sabi ko, oh my gosh, I'm sorry. I forgot to put it in my bag. No, just hide it. Just hide it. Tapos tawa sila ng tawa kasi akala nila ano yung natago. Ay, meron pang isang airplane story sa airport naman. Wait lang. Ito naman, recent lang 'to. Kung nakita niyo yung post ko sa TikTok, gabi na yun, galing ako Gensan. Sabi ko talaga, bakit walang pushcart? So, punta ko sa left, punta ko sa dulo, walang pushcart. Punta ko sa dulo, wala. Sabi ko, oh my gosh, hindi 'to tama, bakit parang ang weird? Kasi I always go out, as in, sige ako laag, I go to different, I go to Siargao, Jensan, Cebu, ba, mga Dumaguete, Davao, dami kong mga province na pinupuntahan. So, alam ko yung departure area, hindi mo yun maubusan. So, kung there's something weird going on here. So, I asked the employee na, hello ma'am, saan po yung yung pushcart? Sabi na, antayin mo lang, nag-ano na kami, nag-ano na kami, nag-ano na, saan yung walkie-talkie, Sabi ko, sige po, salamat po. Tapos sabi ko na, uy, kadugay, 20 minutes na. Naglapit ako dun sa mommy. Sabi ko, hello ma'am, kasi may pushcart siya. Saan niyo po iyan nakuha? Sabi niya, dito lang, kaya lang, ubos na eh. Okay po, thank you. Lumapit ako ulit sa isang employee, hindi na dun sa isang girl. Sabi ko, sa another employee. Sabi ko, excuse me po, is there pushcarts coming? Kasi kanina pa po ako nag-aantay. Sabi niya, meron po. So, yun na yung time na nag-video na ako. Sabi ko, kailangan ko to i-video. Kasi nagva-vlog na ako from Jensan pa lang nagve-video na ako eh. Pero hindi ko na na-video yung mga tinanong ko. So sabi ko, best friend, walang pushcarts dito, tingnan nyo. So pinakita ko lang. Sabi ko, magsa-Spartan ata tayo today. So dinaan ko na lang sa joke na parang Spartan pala tayo dito. Ayun. So medyo nahirapan ako. May mga stopover. Dala ko tuna, best friend. Nagdala ako ng tuna, sashimi, pompano, yun, dinala ko. So, pag ganyan ko sa tuna. So, stop ulit, hinga. Next, right, left, ayan. Tapos nag-video ako kasi gusto ko makita na there's something, may nangyayari pala ganito sa airport. So, it's giving information, but hindi ako naninira dahil yun naman talaga nangyayari. Tsaka wala akong sinabing negative about it. I even joke about it na nagsaspartan ako. So, I went na sa harap, sabi ko, grabe, andito pala lahat ng pushcarts. Yun sinabi ko, andito pala yung pushcarts, hindi pa na nakukuha. So, I think, I don't know, lack of employees or kulang pa rin ng pushcarts. Kasi, dapat, kahit nandun pa yung mga pushcarts, di ba, dapat meron pa rin pushcarts dun. So, I think, lack of pushcarts. Di ba? Ayun. Going back sa lahat ng mga pagkukwento ko sa inyo sa pagko-commute. Totoo naman, iba talaga pag may kotse ka kasi makakapag-ano ka. Pero yun nga, I have a fear in driving kasi meron akong trauma na nasagasaan ako before tapos na. So, meron akong fear dun. Kaya lang, I know I will
try my best na makapag-aral ako ng driving and then makakuha na ako ng car. Also, siyempre, ngayon, kung napansin niyo, Bisprin, tumaas na talaga yung presyo din sa pagko-commute na sometimes, if i-ano ko yung expenses of transportation, parang bumili ka na ng car. Kaya parang yung monthly na pinabayad mo sa car. So, it's the same. But yun nga yung problem ko. I have a fear. So, what's the point making this video? What's my takeaway here? You really have to be careful sa pagko-commute kasi every day is a different story. Hindi yung parang nasanay, example, everyday ka nag-MRT, everyday ka nagsasakay ng jeep or taxi. But hindi everyday same yung story na mangyayari. Kaya ako, hindi talaga ako kampante. Lahat ng, simula nung marami nangyari sa akin na ganyan, I always check my surroundings. Even sa mga gesture sa driver, yung daan, saan siya papunta, saan yung tama ba tong daan niya. Pag hindi tama, shortcut daw, check ko pa rin kung tama ba, kung may shortcut ba talaga dito. So, I'm really, ano na talaga, yung inaayos ko na yung pag-check. Tapos, nilalock ko. You have to make sure na lock talaga, Bisprin. Kasi, maraming ganun Na-try ko na din yun. Nakalimutan ko ikwento sa inyo. Na nasa taxi kami, may 2 bata, pinipilit buksan. Sabay pa sila. Ganun, ang bilis. Safety talaga, Bisprin. Lock your doors, check your surroundings. Ang pinaka-safe na saan umupo, sa likod ng driver. So, nandito yung driver, nandito ka. Bakit? Kung may gagawin siya sa'yo, kung kasi pag paslant, may gagawin siya sa'yo, pag ganun, mabilis. Pag nakatalikod siya, medyo nahirapan siya eh. Ikaw pa ang pwedeng may magawa sa kanya. So, safety. And also, if pwede, meron kayong dalang armas. Armas! No, not really like that. Like a pepper spray. Ganun. Or, I don't know, kayo, kung ano pang ano nyo. Pero pepper spray will do. Just be safe sa pepper spray, ha? Kasi yung kapatid ko. Ayoko na yung kwento, baka magalit siya sa akin. Ay, Kathleen. But yeah, be safe talaga. My takeaway here is, check your surroundings. Tingnan mo yung daan mo. Yung gamit mo. Huwag kang kampante. Lalo na lagi mong ginagawa. Huwag kang kampante talaga. Kasi minsan, may isang araw, pwede kang maano eh. Always pray. And ano pa ba? And lastly, if something happens, report. Report talaga. Huwag ka matakot. Kahit takutin ka pa, report. Diretso. Huwag ka matulog. Promise, huwag ka matulog. Hindi yung, kuya, mamaya, masyado kang, trust, yung tutulog. No, don't sleep. You don't know that person who's driving for you. Don't sleep. Ikaw lang sarili mo lang. Lalo na kapag wala naman talaga sa'yo. Kaya, be safe. Always check your surroundings. And kahit may nangyari sa'yo masama, parang ako, lalaban ka pa rin. Hindi porket may nangyari, hindi ka pa rin pupunta ng school or may lalaban tayo, Bisprin. Diba? Lalaban tayo. Yun lang. Salamat kaayo. Ay, and if you have suggestions again sa ibang topic, just let me know. Okay? Thank you. Thank you for watching.